Pugi-pugi ng tao. Batas sa iglesyang totoo. Sa loob ng iglesyang totoo, hindi sa iglesyang tinayo ng tao. Kung umiwalay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Pagka iniwan ka ng asawa mo, siya ang pumapatid ng tali, ng obligasyon mo. Ba, iniwan ka, asawa mo, iniwan ka, no? Siya mismo ang pumapatid ng pananagutan mo sa kanya. Basahin natin ang 7:15 ng unang Korinto. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Pagka ikaw ay hiniwalayan ng asawa mo, iniwanan ka na, napatid na yung tali, hindi ka na natatali, no? Ang kapatid na lalaki, yung sumasampalataya, o yung kapatid na babae na sumasampalataya, hiniwalayan siya ng asawa niya, hindi ka na nakatali, di ikaw ngayon malaya na. Siya ang umalis Ngayon, kung malaya ka na, pwede kang mag-start anew. Pero kung may pag-asa pa, huwag ka munang mag-aasawa. Pero kung yung asawa mo, hiniwalayan ka, tapos sumama na sa ibang lalaki, ay mahirap na yun, ano? Kasi merong provision ng Biblia ng reconciliation 7:11 ng unang Korinto. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Batas sa iglesyang totoo. Sa loob ng iglesyang totoo, hindi sa iglesyang tinayo ng tao. Kung umiwalay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Merong time for reconciliation. May provision ng Biblia na mag-reconcile ang mag-asawa. Tama naman yun kasi alam ko totoo yun nararamdaman ng tao yun. Merong reconciliation baka bumalik pa. Pero kung halimbawa nag-asawa na ng iba, wala nang balak bumalik sa'yo, libre ka na. Siya nga ang gumawa na maputol na yung relasyon nyo Hindi mo kasalanan yon. Kasi kung ikaw Kristiyano, hindi ka talaga hihiwalay sa asawa mo Pero kung yung hindi sumasampalataya, hindi naniniwala, siya na ang humiwalay, tapos nag-asawa na siya ng iba, kawawa ka naman. Meron ka ngayong pagkakataon kung wala ng tali, pinatid niya siya nagpatid Pwede okay lang kung magkaroon ka ng panibagong start. Pero mas okay kung makakatiis ka na huwag ka na rin mag-asawa dahil baka na naman mapangalawahan yung pagkaturotot mo. No? Turotot ang tawag sa Tagalog dun naturotot ka na minsan, gusto mo bang maulit? Ngayon, kung talaga namang gusto mo pa rin mag-asawa, okay lang, kaya lang maging cautious ka na. Mag-ingat na tayo basta-basta kukuha ng babae. At para wala kang masyadong problema na walang kukuhang iba, sabi nung mag-asawa ka ng pangit. Para wala ka ng katunggali. May kantang ganun Pero yun naman sinasabi ko lang sa'yo kapatid, bilang halimbawa na talagang kasi ang buhay mag-asawa, isa yan sa pinakamaselang relasyon. No? Yan ang pinakamalapit na relasyon. Kasi kayong dalawa ay isang laman na lang. No? Sabi ng Biblia, yan ang pinakamalapit na relasyon. Pero isa yan sa pinakadelikadong relasyon. Pag hindi yan na-guide ng aral ni Kristo, ang pupuntahan ng pag-aasawa, destruction. Destruction of the family, destruction of your soul, and losing your salvation. Saan galing yung mabait na asawa? Sabi ng Biblia, ganda-ganda, bahay, kayamanan, minamana yan sa mga magulang. Ngunit, ang mabait na asawa, galing sa mabait na Diyos. Payag ho kayo. Sino ho sa inyo ang may asawang masama? Natitiyak ko, kung masama asawa nyo, hindi galing sa Diyos yun.
kung sa pagkakataon at sa sandali na-realize nyo, yung asawa nyo pala'y mabait, naniniwala ako, galing yun sa Diyos. Bigay ng Diyos sa'yo. Bakit? Pakinggan nyo sa kasulatan. Ang Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay. Tutulan nyo ito. Ang lalaking nakasumpong ng asawa, nakasumpong ng mabuting bagay. Lalaki ba kayo? Kung lalaki kayo, tutulan nyo ngayon na ang lalaking nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay. Payag mo kayo? Hindi man pagkabuti-buti nung nagkaasawa ka. Kagaya ni Adan. Biro mo may likod ka, hindi mo naman maaabot kamutin. Kaya nga, ginawa ng Diyos ng asawa si Adan para pag hindi makamot, amutin mo, hindi ko maabot kita mong kabutihan ng Diyos sa'yo yun. Marunong ka ba magpaputi ng brief? Kayang paputiin ni Eva yan, ano? Di ba? Isipin nyo lahat ng nagagawa ng babae sa buhay ng isang lalaki. Hindi ba totoo? Na pag nakasumpong ka ng mabuting asawa, nakasumpong ka ng mabuting bagay? Ang nakakasumpong ng asawa, nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Yung babae, lingap ng Diyos sa lalaki yan. Meron kasi hindi magawa lalaki. Sabi nga, it takes two to tango. Meron ka hindi magawa sa sarili mo, pero sa pamamagitan ng babae, nagiging fulfilled ang buhay ng isang lalaki. Amen? Di ba? Yang babaeng mabuti, kabutihan ng Diyos sa lalaki yan. Kabutihan ng Diyos yan. Yung nakasumpong ka ng mabuting babae, biro mo. Hindi kayo. Hindi baling humaba ng konti. Gusto nyo bang malaman kung sino yung mabuting babae? Mabuting asawa? Kasi iba yung pamantayan ng Diyos kaysa sa pamantayan ng tao yun kang mabuting babae galing sa Panginoon, mabuting asawa. Anong klaseng babae yun? Sige na natin. Di baling humaba ng kaunti At di ako namang hindi matatapos ito ngayon gabi. Pero para lang buong impormasyon. Sabi, mabuti ang Diyos. Ang isang kabutihan niya, binigyan ka ng asawa. Mabuting asawa, galing sa Diyos. Hindi kasama yung masamang asawa. Pero yung mabuting asawa, galing sa Diyos. Lingap ng Diyos yun. Tanong, ano ba yung ginagawa ng mabuting asawa? Pakinggan nyo. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Ito pala yung mabait na asawa Ang halaga niya higit pang makapupo sa mga rubi. Mahalaga pa siya sa mahalagang bato. Tapos, ang puso ng asawa niya tumitiwala sa kanya. Biro mo, yung meron ka lang tiwala sa misis mo na kahit mag-Saudi ka magbuhat ka man ng dinuebing hollow block dun hindi ka kinakabahan. Laking bagay nun. Meron asawa pagtalikod mo hindi ka nakakatiyak Bakit? Pagtalikod mo tatawagan na sa telepono si kumpare Pare, nakaalis na pare mo, huli ka na. Sabi nga kumari kumpare, masarap sa atay ng pagi. Di ba meron nun? Meron nun. May lalaki turotot paglabas ng bahay. Turotot na hindi tumutulog. Kasi ang asawang nasumpungan, hindi galing sa Diyos. Pero yung mabait na asawa ang puso ng kanyang asawa'y tumitiwala sa kanya. Tapos, tuloy. At siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Anyo, kapaki-pakinabang na babae, hindi kukulangin ng pakinabang sa kanya. Pero mong pakinabang yon,